Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. So inshallah, yung huling bahagi nung pagpapaaga, kainaman ng pagiging maaga sa pagdating sa mga aralin. At yung sunod na chapter related naman dito, kaya didiretso na natin doon inshallah. Yung fawaid at-tabkiri wal asbab al-mu'ayna alayhi. Mga benepisyo o pakinabang ng pagiging maaga sa pag-aaral at ang mga paraan na makakatulong upang maging maaga nga ang tao sa pag-aaral. Inshallah. So ngayon nababanggit, waqtu mo bi iradi ba'd al-abyati li Umayyah bin al-Warid allati awsa fiha waladahu bil jaddi fi talab al-ilmi wa hajr an-nawmi wal kasli. So meron siyang si Sheikh Ahmad al-Batli. So meron siyang binahagi dito na ilang linya ng mga tula na payo ni Umayyah bin al-Wardi sa kanyang anak na magsikap sa pag-aaral at kumbaga bawasan ng pagtulog at katamaran, inshallah. Hindi mo masama matulog, di ba? Makang kambal ito. Unahan ko lang yung kambal ulit. Baka hindi ito natutulog. Sabi sa masjid, huwag daw matulog. Hindi naman huwag matulog. Yung hajron nom, kumbaga. Kung di kailangan matulog, huwag matulog. Kumbaga. Pag oras sa pag-aaral, di huwag matulog. Oras ng trabaho, huwag matulog at iba pa. At iwasan ng pagiging tamad, inshallah. So sinabi niya, ay bunayya, isma wasaya jama'at. Jama'at hukman khussat biha khairul milal. Sinabi o aking anak, pakinggan mo ang aking habilin na natitipon dito ang kumbaga mga aralin na espesyal o itinuring na espesyal ng pinakamainam sa lahat ng relihiyon, ang Islam. Sitaro yung kanyang payo na natitipon dito inshallah ang mga karunungan na naging espesyal sa pamagitan nito ang pinakamainam sa lahat ng mga relihiyon. Utlubul ilma wala taksul fama ab'ad al khaira ala ahlil kasal. Hangarin mo ang kaalaman, mag-aral ka at huwag kang tatamarin dahil nagiging malayo sa kabutihan ang sino mang tamad. Ang tamad ay malayo sa kabutihan. Tamad sa trabaho, tamad magnegosyo, tamad sa pag-aaral, lahat. Wala siyang mapapala na kabutihan. Wahjurun nawma wahassilhu faman ya'riful matluba yahkiru mabadal. So iwasan mo yung pagtulog kung hindi naman kailangan matulog at kumbaga gawin mo na lang itong natatanging gawain sa mga oras ng pagtulog. So sino mang hindi nakakaalam ng dapat niyang gawin ay mamaliitin nga niya ang pagsasakatuparan o pagsisikap para rito. Ang tao na minamaliit niyang kaalaman, mamaliitin din niya ang pag-aaral. So ganun lang yun. Yung tao na, kumbaga hindi niya pinahalagahan yung trabaho, tatamarin nga rin siya. Hindi niya nakikita yung karangalan sa pagtatrabaho, tatamarin din siya. Wahtafil lil fikhi fid dini, wala tashtagil anhu bimalin, wa khawalin. So kumbaga wahtafil lil fikhi, wahtafil, mag-celebrate ka. I-celebrate mo ang kaalaman o pag-unawa. Kumbaga hindi mo lang ito pagsisikapan, kundi sa bawat kaalaman na makakamit mo inshallah, ipagdiwang mo ito, ipagbunyi mo, maging masaya ka. Yun, maging masaya ka na ikaw ay nagkakamit ng kaalaman sa relihiyon. At huwag kang magpapalinlang
Mula rito, palayo sa kaalaman dahil sa pagiging abala sa yaman at iba't iba pang mga bagay na walang katuturan. La taqul qad dhahabtu arbabahu kullu man sara ala darbi wasal. Huwag mong sasabihin na tinahak ko na ang landas na yan, yung landas ng kaalaman. Ibig niya sabihin, huwag mong sabihin na nag-aral na ako. Nag-aral na ako noon, hindi ko na pag-aaralan yan. Ba, may ganyan. Nag-aral na ako, Islamic Center, pinagmamalaki pa yun. Pinakita pa yun sa certificate. Tapos sabihin niya, hindi ko na kailangan dumalo sa masjid kasi nag-aral na ako. Huwag mong sasabihin na nag-aral ka na. Kumbaga, huwag mong sabihin na pumunta ka na doon. Dahil ang sino mang tunay na naglalakbay sa landas ay nakakarating. E ano ba ang mararating ng nag-aaral? Ang mararating ng nag-aaral, inshallah, ay ang pagiging matuwid. At ang landas na ito ng pag-aaral, sa totoo lang, ang haba nito ay mula sa pagsilang ng tao hanggang sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, hanggat di ka pa namamatay, hindi natitigil ang obligasyon mo na mag-aral. Kaya huwag mong sasabihin na hindi na ako mag-aaral kasi nag-aral na ako. Patuloy ang pag-aaral. So dito, malalaman natin nga, kumbaga, ang layunin ng pag-aaral siya lang maging matuwid. Pero maaring yung tinutukoy dito na mararating ng tao, yung kamatayan. So hanggat hindi ka dumarating sa kamatayan, nandun ka pa rin sa landas na yun. Dapat kang nag-aaral pa rin, inshallah. La taqul asli wa fasli abada. Innama aslul fata ma kad hasal. Huwag mong sasabihin na yung iyong pinaggalingan, kumbaga, nanggaling ka na doon sa pag-aaral, at, kumbaga, fastly, yung kumbaga, yung tinutukoy dito, yung detalye ng kanyang pag-aaral. Huwag mong pagmamalaki yung mga pinagdaanan mo na noon sa pag-aaral. Innama aslul fata, tunay na ang pundasyon ng fata. Ang fata na tinutukoy dito, yung kaalaman sa mga kahatulan sa mga bagay-bagay. Fatwa, kumbaga. Ang ugat ng mga fatwa ay ang anumang nakamit ng tao. So wag siya nga abalahin ng anuman, inshallah, sa pag-aaral. Negosyo, trabaho, o kumbaga tulog o pag-aaral. Unahin ng pag-aaral ng relihiyon, inshallah. At syempre mga walang kwentang bagay. Huwag mong unahin yun kaysa sa pag-aaral. Kahit paglalaba. Pag-aalaga ng bata, hindi na naubusan ng tao ng palusot para hindi mag-aral. Hindi na naubusan ng tao ng palusot para hindi mag-aral. Hindi na naubusan ng tao ng palusot para maging huli sa pag-aaral. Sa sumunod na bahagi, takaddamal kalamu an fadlit tabkiri ila majlisil ilm. Nauna nang nabanggit ang kainaman ng pagiging maaga, pagdalo ng maaga sa mga pag-aaral. Wa dhakara ma warada anir Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala. At nabanggit nga yung hadith na nabanggit din nga nung nakaraan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. O Allah, gawin mong mabiyaya para sa aking ummah ang kanyang umaga. So ginawang mabiyaya ni Allah. Siyempre, tinutugon niyang doa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mabiyaya ang pagsisimula ng maaga, inshallah. Pag-aaral, trabaho, at iba pa. Madakarna ba'da akhbaril ulama fi hudurihim li majlisil ilmi mubakkirin. At nabanggit natin ang ilang mga tagpo ng mga ulama na dumadalo sila sa kanilang mga pag-aaral ng maaga. Hindi lang sa kanilang pag-aaral, pati sa kanilang pagtuturo, dumadalo sila ng maaga. Hindi sila yung nagpapahintay. Hindi sila yung nagpapahintay. Hindi yung
Bago na lang na-invento ng mga tao yan, yung mga VIP treatment para sa mga maalam. Mga maalam noon, hindi praile. Ang mga maalam noon, tagapaglingkod ng mga tao. Ang posisyon ng maalam ay posisyon ng tagapaglingkod ng mga tao, inshallah. So para sa sino man na tunay na kumikilala sa relihiyon nating ito, nalalaman niya ng relihiyon natin na ito ay naghihimok sa atin na maging maaga, maging maagap o magmadali sa lahat ng uri ng kabutihan. Wa adamu takhiriha wa yatarattabu ala dhalika fawat tilka al-a'mal as-salihah wa khuruju waqtiha. Na sa pamagitan ng pagpapaaga niya inshallah at pagiging maagap ay hindi siya mahuhuli sa kabutihan na ito na magiging dahilan na mawawalan siya ng pagkakataon na makagawa ng mabuti at lumipas ang oras nito. Kasi nalalaman natin ng marami sa mga gawaing mabubuti sa Islam meron lang takdang oras o takdang panahon. Ang sala lalong-lalo na, meron itong takdang oras. Fasting, ganun din. At iba't iba pang mga mabubuting gawain. Sa pamagitan ng pagpapaaga, inshallah, may iwasan niya rin o an yadrikal muslim ajalahu dunal mubadara litawbati wal ikla'i an maasi. Siyempre, mas mainam na resulta ng pagiging maaga sa mga gawain ay ang hindi mamamatay ang Muslim na hindi siya nagiging maaga sa kanyang pagbabalik loob kay Allah at pagtigil sa masasamang mga gawain. Sa lahat ng mabubuting gawain ay ginagawa natin ng maagap, inshallah. Hindi na natin ito pinagpapaliban. Hindi natin ito pinagpapaliban. Yun nga, di ba, yung ugali ng mga Pilipino, yung manya na habit, ipagpapaliban niya ito. Hindi, gawin niya sa pinakamaagang panahon. Lalong-lalo na yung sala. Sa pinakamaagang pinahintulutang panahon, gawin na inshallah. Kahit sino ka pa, wala kang pwedeng ipangatwiran. Kahit sino ka pa, gawin mong maaga ang sala, inshallah, at iba pang mabubuting mga gawain, lalong-lalo na yung tauba at pag-iwan sa mga kasalanan, inshallah. Wa mimma yadullu ala dhalika qawluhu ta'ala, at kabilang sa mga batayan dito ang sinabi ni Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Magmadali kayo patungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon at paraiso. Ibig sabihin, magmadali kayo sa pagkakamit ng paraiso. Nang lawak nito ay kasing lawak ng kalangitan at ng lupa. Inihanda para sa mga may takot kay Allah, para sa mga matutuwid. Alhamdulillah. Wa yashra'u lil muslim at-tabkiru bis-salati wa adaiha fi awwali waqtiha. Yung nga, isinabatas para sa Muslim, yung pagiging maaga sa sala. At gawin ito sa pinakamaagang oras na pinahintulutan itong gawin. Lalong-lalo na halimbawa kung mag-isa ka lang, kumbaga hindi ka magsasala sa jamaah, sa bahay ka magsasala, walang masjid na malapit, gawin mo ito sa pinakamaagang oras inshallah. Ngayon ko sa jamaa, syempre, maaaring maghintay ng kaunti ang jamaa para dumating muna yung mga tao. Pero kung ikaw, meron kang desisyon sa kung kailan ka magsasala, pwede ka magsala ng maaga na, inshallah. Pagkaadan, pwede ka na magsala. At yun ay mainam. Nang sagay na hindi ka maaabala ng iba pang bagay, inshallah. So merong hadith, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, mula kay Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, na sinabi niya sa Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tinanong niya raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Ano ang pinakamainam na gawain? Tinanong niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, as-salatu ala waqtiha. Ang sala sa tamang oras nito. Sa tamang oras nito. Siyempre, sa tamang oras nito, pinakamainam na gawin ito sa pinakamaagang oras nito. Kultu thumma ay, sabi ni Abdullah bin Mas'ud, pagkatapos ito ano? Anong pinakamainam? Sabi niya, thumma birrul walidain.
Pagkatapos ng sala sa tamang oras nito, ang pagiging mabuti sa magulang. Kulto thumma ay, pagkatapos ay ano? Al-jihadu fi sabilillah. Ang jihad sa landas ni Allah. Sabi nga ni Ibn Mas'ud, so tatlo yung tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakamainam yung sala sa tamang oras. Pangalawa, pagiging mabuti sa magulang. Pangatlo, ang jihad sa landas ni Allah. Kaya sabi ni Ibn Mas'ud, law istazadtuhu lazadani. Kung nagdagdag pa raw sana siya ng pagtatanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinagdagan pa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung sagot sa kanya. Pero yun nga, yung mga sahaba, ayaw nila na inaabala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nilimitahan niya lang yung tatlo na tanong. Kasi kung magtanong pa siya na magtanong, pwedeng sasagutin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abot na siya ng 100 na tanong, pagkatapos ano. Pero nga, kinatatakutan nila na maabala nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ganito, kaya tumigil na si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kaya nasabi niya ito, na kung nagpatuloy siya sa pagtatanong, ay nagdagdag pa ng sasabihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unahan ko lang yung kambal. Nakasabihin ng kambal, pwede pala yung anli tanong. Pwede naman, pero depende. Depende, inshallah. Sa mga sahaba, ayaw nila na inaabala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung hadith na ito ay iniulat din ni Al-Khatib al-Baghdadi sa Tarikh Baghdad, na sa iba pang nababanggit ay amali afdal. Anong pinakamainam na mga gawain? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi awwali waqtiha. Ang sala sa pinakamaagang oras nito. Kumbaga kanina, diba, doon kina Imam al-Bukhari at Imam Muslim, yung sala sa tamang oras nito. Ibig sabihin, sa bagitan ng dalawang adan, dapat matupad mo na yung sala, nagawa mo na yung pinakamainam na gawain. Pero dito sa iniulat ni Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, ang pinakamainam na gawain ay ang sala sa unang oras nito. Ang sala sa unang oras nito, insyaallah. Wa yashra'u lil muslim at-tabkiru fi huduris salati al-jumu'ah. Gayun din, mainam para sa Muslim ang maging maaga para sa sala ng Jumu'ah. Ibig sabihin, bago pa man pumunta yung khatib doon, nandun na siya, nauna na siya, inshallah. Hindi katulad yung iba, ano na yun eh. Hindi ko alam nang meron yung ibang tao, bakit parang parang nalulugi sila eh. Luging-lugi sila kapag napupunta sila sa masjid ng maaga. Talagang sisikapin nila na darating sila sa masjid na kapag pagdating nila sa masjid, magsasalita na yung khatib o kaya magtatakbir to lihram na o mag-iikama. Ayaw nila yung nauuna sa masjid. So hindi dapat ganun yung ugali ng Muslim. Yung mga nakikita kong ganun, kupal yun, mga gumagawa ng ganun, mga mandurugas din. Kumbaga, yung tao, dinudugasan nila. Si Allah gusto rin nilang dugasan na ayaw nilang ibigay yung pinakamainam nilang oras para kay Allah. Tira-tira na lang. Tira-tira yung inilalaan nila kay Allah. So mainam para sa Muslim, gawin ang mga gawain ng maaga inshallah. Halimbawa, yung Jumu'ah. Kasi nga, meron din itong malalaking gantimpala, inshallah. Mas malaki pang gantimpala na makakamit ng darating ng maaga sa Jumu'ah kaysa sa ano pa mang pinagkakaabalahan niya pag Jumu'ah. Diba? Bawa yung tao, sabihin niya late siya Jumu'ah, dumarating na siya, nagkukhutba ng katib, kasi ganito, kasi ganyan. Ano pa man yung kanyang pinagkakabalahan, mas malaki ang gantimpala ng pagiging maaga sa Jumu'ah, inshallah. Yung nga sa hadith, sino ba nagulat nito? Hindi na nabanggit. Man gassala yawm al-jumu'ah wa bakkara wa btakar. Sino man daw ang maligo para sa araw ng Jumu'ah, tinga sunna yung maligo kapag Jumu'ah. Kung hindi ka man naliligo sa isang linggo,
magiging wajib sa iyo maligo sa Jumu'ah. Ang sino man maligo sa Jumu'ah at naging maaga. At naging maagap, kumbaga, sa pagpunta sa masjid. Wamasya walam yarkab. At siya ay naglakad patungong Jumu'ah at hindi siya sumakay. Hindi siya sumakay ng kabayo o ng anumang sasakyan. Wadana minal imami wastama'a walam yalgu kana lahu bikulli khutwatin amalisanatin. So sino man daw yung maligo para sa Jumu'ah at naging maaga sa pagpunta sa Jumu'ah at naglakad nang hindi sumasakay at unaupo malapit sa imam at nakinig at hindi naglaro, walam yalgu, hindi naglaro habang nakikinig sa imam. Kumbaga yalgu, kasama na rito mga pagkilos, pag-iisip o ano paman. Kasi maaaring may tao na ikinig sa katib, di ba? Nandun siya. Tahimik siya. Pero isip naman niya kung saan napupunta. Eh, hindi yun pagiging taimtim sa pakikinig sa khutbah. So makinig at huwag maglalaro. Kapag ginawa niya ito, ang bawat hakbang niya patungo sa masjid inshallah ay merong gantimpala na katulad ng mabubuting mga gawain na ginawa niya ng 1 taon. Ajru siyamiha wa qiyamiha. Gantimpala ng kanyang pag-aayuno at gantimpala ng kanyang pagtayo. So dito linawin lang natin, sino man daw yung maligo at maagang pupunta sa masjid at maglakad ng hindi sumasakay. Depende ito. Depende sa kalagayan ng tao. Kung kailangan niya sumakay, pwede naman siya sumakay, inshallah. Nakita mo? Iniisip mo rin yun, di ba? Paglalakad ka punta parok, galing bahay nyo. Layo-layo din yun Mga 2 kilometro yun, mahigit. Nilakad mo yung bayan, Sumail, gaano kalayo hanggang parok. May 30 minutes din. Malayo din. Kung kailangan sumakay, pwede naman sumakay, inshallah. Pero kung gusto mo, kung manageable naman, pwede naman, inshallah. Ako, kung yung lalakarin, mararating ko ng less than 1 hour. Para sa akin, walking distance na yun Para sa akin, walking distance na yun. Yung mararating mo yung isang lugar ng less than 1 oras sa paglalakad, walking distance. Kaya nga yung bayan, minsan nilalakad ko lang Walking distance na yun para sa akin. So, depende sa tao, inshallah. Depende. Kung kailangan niya maglakad, maglakad. Kung pwede. Kung kailangan niya sumakay, pwede naman sumakay, inshallah. Dapat din sa kambal, nililinaw mo Baka bandang huli ka masisisi. Dumating alas 2. Alas 2 na dumating. Sabi mo, hindi sabi nga maglakad na maaga din Maaga na darating ka ng yung reasonable na oras, yung oras ng duha, kumbaga. Yung duha, pwede ka nang nandun sa masjid, inshallah. Hindi naman Lunes pa lang nandun ka na sa masjid. Diba? Hindi na umuwi yung kabal, nahanap ng nanay. Nasa yung mga anak ko, hindi na umuwi. Hindi, sabi nila, gusto nila maaga sa Jumu'ah daw Kaya Lunes pa lang nandito na. So reasonable, palagi yung tatandaan nyo. Lahat ng utos sa Islam ay reasonable. Dapat makatuwiran ang pagsakatuparan natin, inshallah. Yun din sinabi ni Al-Iraqi rahimahullah, wa ma'na qulihi, kahulugan ng sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakir ay rah fi awwalil waqt. Yung bakir, ibig sabihin, humayo ka sa pinakamaagang oras nito. Wabtakir ay adrik awwal al-khutbah. Wabtakir, abutan mo dapat ang unang khutbah, inshallah. Lalong-lalo na yung salam ng khatib. Kasi pag nagsalam na yung khatib, di ba yung mga anghel na nakatayo sa pinto ng masjid, tinutupinan nila, nirorolyo na nila yung listahan ng mga tao. At yung pinakamaagang darating sa masjid, inshallah, so yung gantimpala nila, katumbas ng nagkatay ng baka. Tapos nagkatay ng tupa, nagkatay ng manok, nagkatay ng itlog, pababa ng pababa. Hanggang sa
kapag nagsalam na yung katib, ililigpit na nililistahan at makikinig na rin sila sa khutbah. Wa yustahabbu ta'jil al-fitri fi Ramadan. Siyempre sa iftar din, mainam nga yung pagpapaaga ng iftar. Yung nga, kapag narinig mo yung adan, unang adan, Allahu Akbar, o una ng adan, pisa ng adan, di mag-iftar ka na, kumain ka na ng dates. Kung wala mang adan, di pag dumating yung oras, bantay mo yung oras sa cellphone, sa relo, mag-iftar ka na. Kahit nga yung muaddin, ang ginagawa ng mga muaddin, kapag iftar ng Ramadan, kakain mo na yun ng dates, isang piraso. Tapos saka siya mag-aadan. Para kapag nakapag-adan siya, nakapag-iftar na rin siya. So ganun yung pwedeng gawin. Dates, isang dates o kaya tubig, ganun. Kapag mag-aadan ka ng Maghrib. Kahit ganun lang kasimple. Kasi sa ganun kasimple yung pagkain, ganun kakonti, nakapag-iftar ka na eh. Okay? Huwag mo na ubusin yung buong hita ng manok muna bago ka mag-aadan. Kailan pa maubos yun, 2 minuto pa ililipas. Tapos pag nagadan ka, sinisilok-silok ka pa eh. Ang dami mong kinain. So, sa Ramadan, magpainam ng gantimpala, inshallah, sa pagpapaga ng iftar. Yung nga, iniulat na Imam al-Bukhari, Imam Muslim, mula kay Sahal bin Sa'ad Sa'idi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Nananatili ang mga tao sa kabutihan hanggat sa pinapaaga nila ang iftar. At panghuli ngayon, inshallah, ilagay rin dalika min al-ibadati allati yustahabbu fiha at-tabkir. At iba pang mga gawaing pagsamba na sunna na gawin itong maaga. Sunna na gawin itong maaga. Wala namang wala namang gawain nga na pwede mong gawin o pinakamainam na gawin mo sa pinakadulong oras. Lahat talaga ay pinakamainam na gawin mo sa pinakamaagang oras nito. Kahit yung tahajjud, mainam na gawin siya sa pinakamaagang oras ng 1/3, dulong 1/3 ng gabi. Pero kung malapit yung Fajr, pwede naman. Silbaw gusto mong masulit yung tulog mo, di ba adan ngayon, 4:00, o gising ka 3:30, para dire-diretso ka lang, walang problema rin. Pwede rin naman, inshallah. Yung nga, wali natadakal ba'dal kalam an fawaid at-tabkir. So susunod inshallah, mabanggitan natin yung sinabi ng mga scholar tungkol sa mga fawaid ng pagpapaaga sa mga mabubuting gawain, inshallah, lalong-lalo ng pag-aaral at mga gawaing pagsamba. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.